Magandang araw sa ating lahat. Ito, may ginawa tayo, isang electric oven na mahina daw ang kanyang pag-init. Ang ginawa ko rito nung una ay tinanggal ko yung cover ng mga terminals ng heating element dito sa ibaba at saka dito sa itaas. Ang sunod kong ginawa ay inisa-isa ko yung bawat connection ng wire doon sa heating element. Sine-check natin kung meron bang naputol na linya. Ayan. Makikita natin yung isang linya doon ay naputol o natanggal doon sa connection sa heating element. Ito po yun, no? Yan po ang naging dahilan kung bakit hindi masyadong mainit ang electric oven. Sunod ay gumamit tayo ng digital multimeter na kaset sa 200 ohms. Tapos sunod na ginawa natin ay inilagay natin ang dalawang test prod doon sa dalawang terminals ng heating element. Kahit po magkabaliktad yung paglagay ng test prod doon sa dalawang terminals ng heating element ay okay lang po yan. Dahil ang heating element naman ay wala po siyang positive at saka negative side. Dito meron tayong nasukat na 40.8 ohms. So, ibig sabihin, buo pa ang heating element dito sa ibaba. Pagkatapos nating masukat ng resistance ng heating element sa ibaba, dito naman tayo magsukat ng resistance sa mga heating element na nasa itaas. Ayan, nailagay na natin ang test prod doon sa mga terminals ng heating element. Meron tayong nasukat na 57.7 ohms. So, ibig sabihin, buo pa ang heating element na iyon. Dito naman, sa isa pang heating element, dito sa itaas, ayusin lang natin yung pagkakalagay ng test prod. Ayan, meron tayong nasukat na 45.6 ohms. So, ibig sabihin, okay pa yung mga heating element nito. Ito po yung heating element na sinasabi ko. Ito yung sa ibaba. Tapos, ituro ko na rin yung heating element dito sa itaas. Ito po yun. At ito naman po yung temperature sensor ng electric oven. Dahil okay pa naman yung heating element ng electric oven, so bale yung ginawa rito ay inayos lang yung connections ng wire doon sa terminals ng heating element. So ayan po, gumamit tayo ng heat resistant wire. Pagkatapos niyan, maikabit natin, tayo po ay gagamit ng soldering iron, hihinangin po natin yan. Ayan, nahinang na po natin para mas matibay yung pagkakakonekta ng wires doon sa terminals ng heating element. Pagkatapos mahinang ng wires doon sa terminals ng heating element, nilagyan po ng steel epoxy yung mga connections para mas lalo itong tumibay. Pagkatapos malagyan ng steel epoxy yung connections ng wires at saka terminals ng heating element, yung wires na iyan at saka yung connection doon sa terminals ng heating element, yan po ay binalot ng electrical tape. Tapos nilinis na rin natin itong temperature sensor. At ikinabit na rin natin yung temperature sensor sa loob ng electric oven. Ang sunod na ginawa ay nag-final testing ng electric oven. Ayan, na-plug in na sa power source. Turn on tayo ng switch sa ating extension wire. Sunod na gagawin ay pipihitin itong thermostat. Ayan. Pinihit na. Merong power. Pinihit pa ulit. Ibig sabihin, gumagana na itong mga heaters dito sa loob ng electric oven. So, gumamit tayo dito ng thermometer para sukatin ang temperature sa loob ng electric oven. Fast forward tayo para hindi humaba ang video. Pansin niyo pag itinutok sa itaas, nag-high temperature, sa ibaba, nag-high temperature. So, ibig sabihin, gumagana ang mga heaters natin sa ibaba at saka sa itaas. So, i-off natin yung electric oven. Tapos, i-turn off natin din yung switch sa extension wire. Ayan po ay naka-off. Gamitin natin ulit ang temperature sensor o yung thermometer. Makikita natin high yung temperature sa loob ng electric oven.